Situation: the cable exerts a tension of 2 kilonewton on the fixed bracket at A. First question, determine the vector component form of the 2 kilonewton force. Second, calculate the magnitude of the directional angle of the force measured from A parallel to x-axis. And then calculate the moment about point O due to the 2 kilonewton force in kilonewton meter. Okay? So, yung una, dahil vector component form yung pinapagawa, dito mas maganda na mag-vector na tayo. Kasi, mapapansin nyo naman, no? Pero papakita ko rin mamaya, no, na madali lang din yan kahit na hindi ka mag-vector. No? Pero sa case lang na to, dahil vector component form na yung pinapasolve mismo, maganda na mag-vector tayo. No? So ngayon, ano ba yung pinag-uusapan? So may force lang daw dito na 2 kilonewton. Yun lang naman. So tapos pinapa-component lang siya, bali. No? So ngayon, yung force na yon, hanapan natin ng endpoints. Diba? So let's say, ito yung endpoint natin. A tsaka B kasi yun naman yung halata na meron tayong available na coordinates. Take note that the coordinates, the origin will be located here. Okay, so i-define na kagad natin. Step 1. Okay, define the coordinates of head and tail. So sa case na to, it's obvious na yung head natin is yung B. Bakit? Kasi doon papunta yung natin force, di ba? So B, so anong coordinates ni B? So ito yung X ha, be familiar. Ito yung X, ito yung Y. So take note guys, ito yung positive Y ha, ito yung positive X, ito yung positive Z. So bali 4X, yung B natin, kapag pinoject mo siya dun sa X, ito yung X eh. Diba? So 0, wala siyang distance dito, yung B natin, no? So 0. Sa Y naman, so ito yung B, project mo siya sa Y. So ito naman yung distance niya along the Y. So 0.5. Tapos, take note na yung 0.5 na is along the positive direction. So 0.5 lang. Okay? And then lastly, yung, ano pa ba? Z, na yung Z. So yung distance niya along this line. So, i-project mo siya sa line na yon, all you have to do is to find, ano tong distance na to? From the origin. And that is 0.4. Tapos positive kasi pataas. So that is our point P. And that will serve as the head of our force. Next, yung tail naman natin is obviously point A. Diba? So, anong coordinates niya along X? Ito yung point A. So, ito yung X. So, i-project natin siya sa X. Bali, nandito siya. Tapos ito yung origin. So, ito yung distance na ito ang pinag-uusapan. That is 1.2. Positive. Okay? And then, ano naman yung distance niya along Y? Along Y. So, i-project mo siya sa Y. Okay, well, as you can see, wala siyang projection na parang ganyan. Wala siyang distance doon. So, nandito lang kasi siya nakatapat eh. So, ibig sabihin, 0 yung coordinate niya sa Y. And then, lastly, ano yung coordinates niya sa Z? Bali, project mo siya sa Z. Bali, ito yung distance na to. Yan yung coordinate niya, which is 0.3, positive. Ayan. So, okay na tayo kay step 1. Step 2 na tayo. Okay, so ano naman yung step 2? Position vector AB. So, head minus tail. Ayan. Okay, so ano yung head? Bali, 0 minus 1.2 I plus head natin yung B ha, 0.5 minus 0 J. Tapos plus 0.4 minus 0.3 K. Ayan. Ito, pwede na naman ito i-mental. So, negative 1.2 I plus 0.5 J and plus 0.1 K. Yan na ngayon yung position vector natin. Step 3, kunin mo yung unit vector. So, RAD over RAD. So, dito ipakita ko na pwede na natin i-utilize yung calculator natin. Take note na meron tayong mode vector sa calculator. So, actually, pwede natin gawin yan. So, go to mode, vector, tapos mamili ka lang kahit alin dyan. Kunwari, yung vector A. So, mamili ka lang kung 3D or 2D. So, obviously, 3D tayo. So, 1. And then, pwede natin i-define ano tong vector na to.
No? So actually, pwede mo yung idiretso dito eh. No? Pero nagawa ko na kasi. So lagay ko lang, negative 1.2 yung x, 0.5 yung y, tapos 0.1 yung z. Ayan. Press CA, nandun na yon. Ngayon, ito kasing part na ito nasa denominator side, ito. Okay, pwede yan makompute sa calculator. Actually, ito yan. Oh. Shift, or rather, kung ang gamit nyo Canon, meron kayo ditong apps, di ba? Kagaya nito, kung ito ang gamit nyo na calculator, may apps dito. So, pinutin nyo lang yung apps. Pero kung ang gamit nyo na calculator ay ito, which is outdated na, okay, pag dito ka, walang apps yan. Pero nandito yung vector mode sa number 5. Kaya pag gusto mong palabasin yung apps ng vector mode, pinutin mo lang shift tapos yung 5. Okay? Kaya hindi kasi kunyari, vector. Ayan, vector. Okay, so press AC. So shift vector para lumabas yung options niya. Okay? Pero kapag ang gamit mo itong Canon, yung Canon. Ayan, Canon. Canon yung gamit mo. So, pinutin mo lang yung apps. Ayan. Tapos, gusto kong hanapin yung absolute value or magnitude ng vector. So, kunwari, di ba, vector A yun? Ayan yun, vector A. So, ang gawin mo lang, pinutin mo, absolute. Ang absolute ay kumanap. Absolute. Sign. Ayun, ito pala. Ayan, absolute. Yun. Okay, kasi di ba absolute value yung ano niya yung figure niya. Okay, pag pinrest mo yan na yung magnitude. Okay, ito rin yan, no? Square root ng 1.2 squared plus 0.5 squared plus 0.1 squared. Yan din yun. Ayan, same. Okay? Kaya nga, pwede mo nang makuha yung unit vector kaagad by doing this, di ba? I-call out mo lang yung vector mo, 3, tapos divide mo nung absolute nung vector A. Ayan. Etong nakasulat sa calculator, eto na rin yan. Di ba? Ito yung vector mo divided by yung absolute ng vector. Vector mo divided absolute ng vector. Pag inequal mo yan, yan na yung unit vector mo. Okay? Ngayon, yung part na yun, kahit wag mo na isulat, kasi may calculator ka naman eh. So, pwede ka nang mag-jump sa step 4. Ano ba yung step 4? Ang formula lang naman is para maging vector component form na yung force is yung magnitude na 2 kilonewton multiply mo lang nung unit vector. Ayan. So, pwede mo na diretsuhin dito. Di ba? Balik lang ako dun. Vector A divided by absolute ng vector A. Ayan. Tapos, ang magnitude mo kasi 2. Di ba? O di lagay mo lang times 2. Ayan. Vector component form na yan. Bali, negative 1.84i, 0.767j, 0.153k. Ayan. Diretso ka na kagad sa sagot. 1.8407. Damihan ko lang konti. I plus 0.767 J and then 0.1534 K. Ayan na yung vector component form natin. Okay? So that is letter A. Okay, you might ask, sir, paano kung gusto ko diskarte ko, gusto ko yung geometry lang. Pwede ba yun? Yes, pwede. 'Di ba? Ito yung dalawa mong points. Ano yung distance nilang dalawa along the x. Bali ito. Yan, project mo lang to dito. Sorry.
ito project mo sa X, nandito siya. Ito project mo sa X, nandito siya. So, itong distance na to, which is yung 1.2. Bali, ito yun. Okay, tapos ano naman yung distance nila along the Y? So, ang distance naman nila along the Y, ito yung Y ha. Ito, project mo sa Y, andyan siya. Ito, project mo rin sa Y, so nandyan siya. So, yung distance na to, ano yun? Yung 0.5. Bali, ito yun. Yan, 0.5. Okay? Tapos ano naman yung distance nila along the Z? Along the Z. So, ito i-project mo sa Z. Ito i-project mo rin sa Z. So, di ba ito, ang height niya 0.4. Ito naman, ang height niya 0.3. So, ibig sabihin, natitira dito is 0.4 minus 0.3. So, ibig sabihin, 0.1. Yan. Lagyan ko na ng value. 0.1. Okay? So, therefore, kung gagamitin ko yung ano, ito na lang gamitin ko ha, para hindi siya maghalo-halo. Ito isang calculator. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin ngayon yung parang geometry, so kunin mo muna yung hypotenuse. Adi, ano, yung x natin 1.2 squared plus yung y natin 0.5 squared tapos yung z natin 0.1 squared. Ayan. So, ayan yung hypotenuse natin. Store ko lang siya sa C. Ayan. So, di ba para makompute mo na yung component, halimbawa, x component, o di yung component niya sa x, di ba itong 1.2? So, 1.2 over C. Tignan niyo yung value. 1.847. Ito rin yun. Okay? Yun nga lang, dito, kailangan mo ma-imagine saan siya papunta. Di ba papunta siya doon? Kaya siya nag-negative. Pero sa vector, hindi mo na kailangan mag-imagine kasi ibibigay niya na kagad sa yung tamang sign. Okay? Next. Paano naman sir yung ano, yung y? Di yung y, ano ba yung y dito? Di ba ang y dito, ito? Ano, along y. So, di palitan mo lang to ng 0.5. Kaya nga sabi ko, madali lang din yan. Kahit na hindi ka mag-vector. Ayun, 0.77. Okay? Tapos paano sir yung z? O yung z mo dyan, yung 0.1. Ayan, so 0.15. Okay? So same answer. Okay, so again, it has to be, kumbaga, the both ways, you should be able to master. Kasi minsan nga, mas nagiging mahirap yung vector kapag ka nagiging simple yung problem. At nagiging madali naman yung vector kapag ka complicated yung problem. So, ganun lang yun. Okay, so anyway, that's our answer for number 1. For number 2, calculate the magnitude of the directional angle. So ito naman yung pag-usapan natin. Sir, ano naman yung directional angle na yan? So pag sinabi natin guys sa directional angle, valid lang to actually sa 3D eh. Kasi kunwari, meron kang tatlong axis. Ano lang to illustration. Kasi meron kang force. Kunwari yung force mo ito. Exaggerate natin. Ito kunwari yung force mo. Yan. Tapos yung force na yun, yung endpoint sa ito. Bali, kunwari, ang direction niya pa ganyan. Yan yung force natin. P. Okay? So, hopefully na-imagine yung drawing. Kunwari, ito yung Z, ito kunwari yung X, ito kunwari yung Y. So, yung sinasabing directional angles is yung angle ng force na yon from the positive axis. Halimbawa, yung angle niya from the X, ito yon. Okay, tatawagin nating alpha. So, yun nga yung directional angle niya from X. Tapos, meron din siyang angle from Y. Bali, kunwari, ito naman yon. Ayan. So, yan naman yung directional angle niya from the Y. Tapos meron din siyang angle from Z. So, ito naman yun. Ayan naman yung directional angle niya from Z. So, yun yung mga yun, no? Ngayon, madali lang ma-derive kung paano i-computein yan via geometry. All you need is to define ano yung mga components niya. Di ba? May component yan dito eh. Ito yung X component. Ito yung Y component. Kasi ito yung Z component. Kunwari, project natin dito. Ayan yung Z component. So, ang relationship lang yan, guys, ay dapat yung cosine ng alpha ay equal sa x component over p. Yung cosine ng beta is yung y component naman over yung p. Tapos yung cosine ng gamma is yung z component over yung p. So, yan lang yun. Okay? And actually, related yan dito. Actually, related yan rather dito. Dito.
lumalabas kasi dyan, di ba kapag yung magnitude ng force, dinivide mo doon sa vector form, may iwan itong unit vector. So actually, itong ratio na to, yun yung x component nito. Ito naman, yun yung y component nito. Ito naman yung z component nito. Pero actually, at this stage, hindi siya masyadong importante. Dahil makuha na rin naman natin yung mga values ng components nung p. Kumbaga, nung x, px, ito na yon, py, ito na yon, tapos yung pz, ito na yun. Tapos yung p na to, yun yung 2 kilonewton. So, apparently, pwede na natin makuha yung alpha, beta, and na gamma. Okay? So, ang tanong lang dito, what is the directional angle measured from a parallel to x-axis? So, ibig sabihin, ang hinahanap sa atin ngayon is yung alpha. Bali, di ba, bali, kunwari, ito yung x, parallel sa x. So, ito yung alpha natin. Yan yung hinahanap. And paano hanapin yan? Bali, gamitin mo na lang yung, ito, px over p. So, px over p. So, therefore, for number 2, okay, so cosine of alpha is equal to negative 1.84, ano yun? 07 over p, so which is 2. And that gives us alpha equal to arc cosine ng negative 1.8407 over 2. So that gives us 156.98 degrees. Okay, so importante nga pala dito guys na isama yung negative sign because so that we would know kung yung magiging angle ba dito ay obtuse or acute. Kasi kapag positive yan, acute angle lang yan. So dito nangyari, nag-negative kasi, kaya obtuse angle yung lumabas. And that will be our answer. 156. Naging 159 ito. Double check lang ha. Negative 1 tama naman. Negative 1.84. Ayan, tama yan. Okay, so dapat 156.90. So typo error lang ito. 156 dapat yan, hindi 159. Okay? Lastly, calculate the moment about O, about dito, due to the 2 kilonewton force. Okay? So, actually dito, kapag ginamit lang natin yung geometry, medyo hahaba ng kaunti yung magiging solution because, di ba, meron ka ngayong, lagyan ko lang ha, meron tayo dito ngayong x component nung 2, meron tayo nung y component ng 2, tsaka meron tayong z component ng 2. So, yun yung mga components niya. Tx, ty, tz. So, ngayon, ang pinag-uusapan, moment dito. So para makuha ang moment ng point, kailangan mo munang kunin ano yung mga moment components ng mga nasa axis niya. So kasi lahat ng force iikot yan dito sa y, tapos iikot din dito sa z, tapos iikot din dito sa x. Kukunin mo muna yung lahat ng moment na yon. Halimbawa, no, kukunin ko yung moment dito sa x. Ano-ano ba yung mga forces dito na magkukos ng moment sa x? Etong tx, hindi siya magkukos ng moment kasi parallel siya dun sa x. Okay? Yung PZ, hindi rin siya mag-cause ng moment kasi intersecting siya sa X. Ang mag-cause lang ng moment sa X is yung TY. Tapos ang rotation niya pag ganito. Okay? So yun yung una. Tapos after nun, kunin mo naman yung moment sa Y. So ano ba yung mga iikot sa Y? Etong TX, iikot sa Y. Diba? Etong PZ, iikot din sa Y. Etong TY, hindi iikot sa Y kasi parallel. Okay, so makukuha mo na yung moment sa Y, makukuha mo na yung moment sa X. And lastly, kukunin mo rin yung moment sa Z. After nun, ipakita ko lang ha, pero hindi yun yung gagawin ko. May makukuha ka ngayon na moment dito sa Z. May makukuha ka ngayon na moment dito sa X. So may makukuha ka rin na moment dito sa Y. Para makuha mo na yung moment sa O, all you have to do is to find the resultant. So medyo mahaba yung process, ano? Kapag iisa-isahin natin. Okay? Alternatively, we can utilize vectors. So, ito naman yung maganda sa vector. Pwede mo utilize yung vector. For number 3, ang maganda sa vector, guys, ganito. Di ba pag mag-compute ka ng moment, lagi yung force times moment arm.
Ganyan lagi yan eh. Di ba? Tapos dapat yung moment arm mo, perpendicular to sa force. Okay? Kapag 2D sense. Kapag vector sense, ganito yan. Kunwari meron kang force. Yan, kunwari yung force mo. Tapos gusto mong malaman, ano yung moment ng force na yan, lagyan natin ng axis. Yan. Gusto ko malaman, ano yung moment ng force na yan sa point na to. Halimbawa, dito na lang, random point. Point, let's say point O. Yan. Okay? O di kaya ano, ibahin natin. Point, let's say point C. Gusto ko malaman ano yung moment niya dyan. So, normally, ang gagawin natin is hanapin natin ngayon sa line na tong force na to, yung magiging perpendicular distance niya, di ba? Yun yung rule kapag two-dimension. Kailangan mo malaman ano yung perpendicular distance. Ang maganda sa vector, guys, is, well, pwede naman, kunin mo to. Hanapin mo tong vector na to. Okay? Tawagin mong vector R. No? Tapos, ang formula ng moment vector is yung R na yon, vector yon, cross multiply mo sa F na naka-vector din dapat. Yan yung formula. Okay? Pero, ang maganda, etong R na to is not necessarily perpendicular. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan pilitin na hanapin yung perpendicular. Actually, yung R na yan, pwede kahit saan dito sa line of action ng force. So, let's say, pwede dito, pwede yan na R, pwede rin, let's say, dito sa tail, pwede rin yan na R, pwede rin dito sa dulo, pwede rin yan na R. Okay? Yun yung maganda sa kanya. Okay? And because of that, we will utilize that. So, dahil ang gusto kong hanapin, i-compare natin dito sa gusto natin gawin, ha? So, dahil ang gusto natin hanapin ngayon is yung moment natin dito sa O. Bali, ganito. Ito yung force natin. Okay? Tapos ito yung line of action niya. Itong force natin, yung tension na yan, we already converted this into vector component form. Ito yon. Diba? Naka-vector component form na siya. So, papihin ko na lang to. Ayan. Yan na siya. Okay? Ang kailangan lang natin, so okay na to. Ang kailangan lang natin, ito na lang. How do we find that? So maghanap ka lang daw, galing doon sa point kung saan ka magmo-moment. So sa problem na to, di ba dito tayo magmo-moment? Tapos maghanap ka lang ng R papunta doon sa point na dadaanan ng force. So ibig sabihin, pwedeng itong R na to, mula dito hanggang sa A. Pwede yan. Okay? Tapos mula dito hanggang sa B, pwede rin. So whichever you find easier, yun na lang ang gamitin mo. So sa case ko, again, pwede rin dito ha. Kaya lang, syempre, hindi convenient na dyan kasi hindi naman natin alam kung ano yung coordinates yan, di ba? Ang alam na natin may coordinates ito is yung B tsaka A. So, mamili ka lang sa dalawa. So, I believe yung B medyo mas simple. So, sa B na lang ako magbe-base. So, ito yung gagamitin ko na R. Mula dito sa O papunta sa B. So, ibig sabihin, yung dinidefine ko na R is ROB. So, para ma-define natin yung vector ROB, ganun pa rin, head minus tail. O, di ba yung head natin, B. Yung tail natin is O. So, lagi guys, yung head papunta sa force, ha? Yung tail mo lagi mula dun sa kung saan ka mag-moment. Okay? So, position vector din siya, pero parang siya yung magsaserve as yung moment arm ng force. Okay? So, now, ano yung coordinates ng B? Na-define na natin kanina yon. Ito yon. Ayan, napakadali. Ano naman yung coordinates ng O? Well, dahil yung O, origin, edi 0. So, ibig sabihin, yung ROB natin is directly, ano ba yung B? 0 yung X, 0.5 yung Y, 0.4 yung K. Adi magiging ano siya? 0I plus 0.5J plus 0.4K. Ganun lang kasimple. So therefore, yung moment sa O
is yung ROB times yung tension sa AB na naka-vector. Okay? And pwede yan gawin na mano-mano. Pero since meron naman tayong calculator, pwede rin natin yan ipagawa sa calculator. So, paano? O, dito, lilipat ako dito ha. So, di ba ito na yung vector natin? Unfortunately, kasi hindi yan nasa-save. Kaya dapat, alam mo lang kung paano siya kinompute. Di ba? So, para magawa ko muna to, i-store ko muna tong ROB sa calculator. So, apps. So, di ba wala namang laman yung vector B, C, tsaka D. So, mamili ka lang ng isa. So let's say, vector B. So, pero wag yan ang piliin mo kasi lalabas lang yan dito sa screen eh. So, ang gawin mo, data. Data. Tapos, piliin mo yung walang laman na vector. Tapos, 3D. Tapos, dyan natin ilagay yung ROB. 0, 0.5, 0.4. Press AC or CA. Nakasave na yan. Tapos, next, gagawin na natin is ipalabasin natin to, no? ROB tapos TAB. So, ROB muna, apps, nasa vector B yun. So, ito yun. Times, ano yung TAB? So, guys, yung TAB hindi nakastore sa calculator, ha? Ang nakastore lang sa calculator ko from earlier computation is yung RAB. So, ibig sabihin, ulitin ko na lang to. Diba? Ulitin ko na lang to. Ito. Ito. So, 2 times ito, which is ito lang. Okay? Again, nasa vector A to. So, times 2 times vector A divided by absolute ng vector A. Yan. So, bali itong i-parenthesis ko, ayan, mula dyan hanggang dito sa 2, yan ngayon yung TAB natin. Okay? So, press equal, ayan na. Yan na ngayon yung moment natin sa X. Ayan na yung vector component form ng moment sa O. Isulat ko lang. So, paano isulat yan? So, lumalabas yung MO natin na vector component form ay this is negative 0.230 I. Okay? Tapos, negative 0.736 J. And then lastly, we have 0.920 positive. Ayan. So, yan ngayon yung moment natin sa O. Pero ang tinatanong niya kasi, magnitude ng moment. Di ba? Hindi naman yung naka-vector form. Kasi ang ibig sabihin nito, guys, ito ngayon yung moment natin about X. Ito ngayon yung moment natin about Y. Ito ngayon yung moment natin about Z. Kumbaga, pag minano-mano sana natin kanina yung sinabi ko, na hahanapin mo to isa-isa. Yan. Tsaka yan. Ang makukuha mo, ito, pa isa-isa. Ito muna sa X, ito muna sa Y, tapos ito muna sa Z. So, ganun yung mangyayari. So, that's why medyo hassle kung yun yung gagawin mo. Kasi at the end, ang kailangan natin dito is yung magnitude ng moment, which is square root lang naman ng mx squared plus my squared plus mz squared. Ganyan. Okay? So, which is, pagdating dito, actually, pwede mo rin diretsuhin, no? Kasi 'di ba, ang computation niyan kanina nabubura kasi. Pero ang computation niya kanina 'di ba yung vector B natin times 2 times vector A divided by absolute ng vector A. Yan. 'Di ba ganyan, no? Pero ang lalabas na pag inequal natin would be yung sagot kanina na ito, no? So ngayon, dahil gusto kong kunin yung magnitude, edi ang gawin ko, i-absolute value ko to. Absolute, yan. Okay, pag in-absolute natin yan, ito ang lalabas, 1.2. So yan na yung magnitude. Kilonewton meter. So to prove you that, di ba, ito na sa kabila. Di ba, it should be the same as square root of 0.23 squared plus 0.736 squared plus 0.92 squared. Ayan. Ayan o, same lang. Okay? So, yun lang yung shortcut. Kasi take note na sa calculator, pwede ka naman mag-abs or absolute to find the magnitude of the vector itself. Okay? And that's our answer for this one.
Okay? And that is letter A. Now, comment lang, sir, ano pong ibig sabihin nitong negative na to? Okay? Kasi malinaw dun sa forces, kapag negative, ibig sabihin lang yung direction niya, halimbawa sa x, di ba? Ito yung positive x. Ibig sabihin lang na negative na to, yung direction niya, papunta doon sa kabaliktaran ng positive x. Paano naman yung sa moment? Kasi moment to, rotation to eh. So sa moment, guys, sinusunod natin dito na sign convention is the right thumb rule. Yan yung sinusunod ng vector. So yung right thumb rule, ibig sabihin, halimbawa, ito yung positive x, positive y, tsaka positive c. So para ma-identify mo yung positive moment, gamit daw yung right thumb mo, ituro mo lang yung thumb na yon dun sa axis kung saan positive. Halimbawa, gusto ko malaman ano yung positive rotation sa x-axis. So gamit yung right thumb mo, yan kunyari yung right thumb mo, ituro mo doon kung saan yung direction ng x. Tapos yung apat mo na daliri, i-evaluate mo paano yung rotation nila. Di ba yung rotation nila, pag ganito yung positive, pag ganito. So, ibig sabihin, yung pag ganitong rotation, yung positive. Okay? Kapag ka baliktad dyan, di negative yun. Paano naman sir sa sa y? Ganun din. Right thumb rule, gamitin mo lang yung right thumb mo. Ito yung right thumb mo, no? Yan. So, dahil nandun ka na nakatingin, ito na ngayon yung apat mo na daliri. Ganyan na siya. So, ibig sabihin, yung direction mo na ng apat na daliri, pag ganito na. So, ibig sabihin, pag ganito na ngayon yung positive na moment sa y-axis. Paano naman sa Z? Ganun din. Ituro mo yung right thumb mo doon. Yun yung right thumb mo. Tapos obserbahan mo kung ano yung rotation ng apat mo pang daliri. Pag ganito. Diba? Pag ganyan. So, ibig sabihin, pag ganito yung rotation na positive. So, ibig sabihin sa Z, pag ganito yung rotation na positive. So, ibig sabihin, ang sinasabi nitong negative na to is, tingnan nyo to, no? Di ba, ito yung X natin. Sabi ko kanina, ang iikot lang sa X is yung Y. Kasi yung X component nito is parallel dyan, wala siyang moment. Yung Z naman, mag-intersect dyan, so wala rin siyang moment arm. Ang meron lang yung Y. So, ibig sabihin, itong Y na to, pag umikot yan, pag ganito, di ba? Pag ganyan. Ano yan? So, kapag gumamit ka ng right thumb rule, pag ganito yung right thumb rule eh, pag ganyan. Pag ganyan yung right thumb rule, di ba? So, ang positive moment mo, pag ganito. So, ibig sabihin, yung force natin na ito, ang rotation niya, pag ganito, baliktad. Kasi ang positive pag ganito eh. So, that's why, yung rotation ng force na is negative. Kaya ito nag-negative. Okay, kaya yan nag-negative. So, yun yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, ito, ang rotation niya, pag ganito. Ito naman, ba't negative? Anong ibig sabihin ng negative na yan? So, kung ito naman yung positive mo, yung right thumb mo, doon nakaturo. Doon. So, ibig sabihin, yung apat mo na daliri, pag ganito ang itsura. So, ibig sabihin, yung positive moment mo pag ganito. So, ibig sabihin, yung magiging rotation nitong tension na to about y is pabaliktad, pag ganyan. Which is tama lang, di ba? Ayan o. Dapat lang pag ganito yung rotation niya. So, baliktad dun sa positive. So, that's why nag-negative. Okay, ito naman, positive. Ibig sabihin, using the right thumb rule, ito yung rotation. Okay, so yun yung ibig sabihin nun. Pero again, sa problem na to, hindi naman yung tinatanong, pero maganda na rin na alam natin. At this point, ang tinatanong naman is the magnitude itself. So it doesn't really matter kung tama ka sa sign dito or hindi. Okay, at the end of the day, you will get the same answer. And that is the correct answer. Hence, our answer here is letter A. And that's how we solve this problem.